Ngayong Nobyembre, mahigit 1,800 istorya na ang aming naibahagi. Mula sa pinakaliblib na sulok ng kagubatan hanggang sa maalon at malalim na karagatan. Hatid namin ang mga kwento ng kalikasan at iba't ibang buhay ilang. Dahil territorial ang mga crocodiles, gaagawan sila sa territory, sa pagkain. Ayun. Walang dala. Lahat ng pagod na ito para sa ating haring agila. Sa 18 years ng Born to be Wild, kilalanin ang dalawang matatapang ng buhay ilang na handang umatake, maprotektahan lang ang kanilang teritoryo at lahi. Agresibo man ang kanilang pag-uugali, pero ang kanilang bilang patuloy na nanganganib. Sa kanilang makulay na kultura, malalim din ang kanilang ugnayan sa mga dambuhalang hari ng kanilang karagatan. Pero kung dati sa tuwing gabi lang ito nagpaparamdam, tila nag-iba na raw ang panahon. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake nito at pag-abang umano maging sa kabahayan ng mga tao. Sa pinakamalalayong isla, tahimik na naninirahan ng iba't ibang nilalang. Sa Tawi-Tawi, ang mga hayop umano rito hindi basta-basta mahahanap sa ibang parte ng Pilipinas. Malaya raw nitong nagagawa ang kanilang misyon dahil sa kanilang matatag na populasyon. Taong 2009 nang unang naidokumento ang pag-atake ng isa sa pinakamabangis na apex predator ng Languyan, Tawi-Tawi, ang Indo-Pacific crocodile o buwaya. Isa sa mga pinahahalagahang nilalang sa mga ilog at dalampasigan ng Tawi-Tawi ang mga buwaya. Nakakakita na dito ng mga buwayan dito lang sa riverbed. Pero dahil kakaulan lang ngayon, napansin natin yung tubig medyo murky, maputik, no? Brownish. So mahirap nating ma-detect yung mga crocodiles. But on a clear day, meron daw mga resident crocodiles. Itinuturing ito na ninuno o lolo at lola ng mga residente rito. May pamahiin din po na itong buhaya na to tinatawag ng karamihan na apo o ancestor. Yun po ang paniniwala namin. Kaya malaya itong makikita na nagpapainit o nagbabask. Paraan nila ito para tunawin ang kanilang kinain. Kadalasan sa mga bakawan ito naglalagi. Binabantayan ang kanilang teritoryo. Dahil territorial ang mga crocodiles. And since maliit lang siya, gaagawan sila sa territory, sa pagkain. Yung iba siguro naghahanap ng paraan para humanap ng pagkain sa ibang lugar. Ang buwayang ito, tila may ibang pakay. Sa halip na gabi pa ang kanyang pagkain, tila napaaga itong nagutom. Hanap niya ngayon ay umagahan. Mula sa bakawan, dahan-dahan siyang lumalangoy papuntang dagat para makatsyempo ng pagkain.
nagpapalutang-lutang na para bang may inaabangan. At nang makita niyang may paparating, bigla itong lumubog. Pero nang malapit na ang inaabangang bangka, bigla itong umangat. At sinundan ito. Hanggang sa naabot niya ang lugar kung saan siya aatake. Sa mga kabahayan. Yan. Oh. Yun, maglabas siya. Nandun sa tabi ng bahay yun. Sa mata ng buwaya, parte pa rin tayo ng kanilang teritoryo. Ang hindi nito alam, lumiliit na ang kanilang espasyo. At oras na magkasalubong ang landas ng tao at buwaya, sino ang mabubuhay? Kung dati malayang nakakagalaw ang mga itinuturing na ninuno o lolo at lola ng mga residente sa Tawi-Tawi, ngayon, dumadalas na raw ang engkwentro nito sa mga tao. Sa katunayan, aabot na raw sa 35 tao ang naitalang nakagat nito mula 2009. Ang mangingisda sa Tandubas na si Alvin, nakipagbuno raw sa buwaya ng halos 10 minuto sa tubig. Kuya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayan. Namamana ka ng isda, ayun ang hanap buhay mo. Dito na lang. Mababaw lang. babaw lang. Na pinaragan niya binuha ko yung nakaut. So, una kang kinagat dito sa braso. Nakaano ko pito, ndam ito ya, keketi, pasaw nangge ya. Naman. 2 beses kang kinagat. Isa dito at saka isa dito sa paa. Ito yung kamay niya, nakalabas pa yung mga condyles dito. Just parang may nginig pa ng konti, ano? Uncontrolled shivering. Nasa 10 feet daw ang buwaya na kanyang nakaharap. Dito ka dinala sa... Dito na lang, dito na mo. So, paano yung kagat? Nandito yung ulo? Dito na. Dito na yung buwa na. Ilembo na ko na, pati namatay na ko. Magsabi na ko, patay na ko. Akala mo mamamatay ka na. Kapag umatake ang buwaya, hindi nito binibitawan ang kanyang biktima. May pagkakataon na lulunurin niya ito hanggang sa mamatay. Pero minsan, idinadaan ito sa isang death roll. Kung saan magpapaikot-ikot ang buwaya hanggang sa mabalian ang kanyang biktima. Pinakita sa akin ni Alvin ang x-ray ng kanyang kamay. Bali pala yung kanyang radius, ulna. Nilagyan ng bakal sa labas. Ito yung kaputol. Tsaka ito yung isa. Ito yung naputol, yung lumabas. So nagkaroon na siya ng callus formation. Kahit ganito ang sinapit ni Alvin, hindi raw siya galit sa buwaya. Hindi ka galit? Bakit? Napasamang ya puno ko, muno ako to pabing. Nabalian man siya sa pakikipagbuno sa buwaya, babalik pa rin daw siya sa dagat para mangisda. Aabot daw sa 4 na munisipyo na ang naitalang tirahan umano ng mga Indo-Pacific crocodile sa Tawi-Tawi. So dito sa Magsagaw, ayan ang karaniwan na nire-report ng mga locals dito. Minsan, mula dito sa isang lawa na ito, around 8 of them. And who knows, baka nag-multiply na sila and there are more. Uy, gumagalaw nga dun Usually kasi yung mga crocodiles, kapag nasa ilalim ng tubig, nakalabas lang yung mata nila. Maya-maya pa, lumutang ang isang batang buwaya. Ayan Mga mabiya ini. maliit pa, baby pa.
Meron din po tayong 3 main factors kung bakit tayo nagkakaroon ng human-crocodile conflict. Nandyan po yung ating territoriality, breeding season, and time of the day. So sa territoriality po, yung mga crocodiles po natin, kahit bata pa po yan, or mga maliliit pa lang po sila, mga hatchlings, yearlings, naghahanap na po yan ng areas kung saan sila pwede magtago or mag-establish na kanilang territories. Sa dinami-rami ng ibon sa kagubatan, jackpot daw kapag ang ibong ito ang nasilayan. Sir, dito ka sir. Oh my gosh. Higit 7,000 ektarya ng gubat ang teritoryo ng kada pamilya ng Philippine Eagle. Sa lawak nito, susubukan naming makita ang pugad ng isang pamilya ng agila sa Maragusan, Davao de Oro. Itinuturing na ancestral domain ng mga katutubong Mansaka ang bundok ng Candalaga. Sinusulong din na maging critical habitat ito dahil sa angking likas na yaman nito. Taong 1990 nang unang namataan daw ang mag-asawang agila rito. Pero palaisipan ng mga eksperto kung nasaan ang pugad nito. Today, we will start climbing the mountains para ma-witness natin yung pagtatag sa Philippine Eagle dito sa Maragusan. Before that, kailangan natin mag-ritual. Parang ito ay sign ng pagbibigay paalam, pag-akyat ng bundok para maging safe tayo at saka yung mga hinihiling natin makita, ay matulungan tayong makita. Kay na kaurunin pagbibinta. Yes, nila ko. Salamat. We are going with high spirits and sana maging successful yung ating goal dito. Unang beses nating sumama para makapaglagay ng GPS sa mga agila. Kaya sa aming pag-akyat, matarik man at malayo, bitbit natin ang pag-asa na magawa ito. Aabutin daw ng halos 2 oras bago namin marating ang observation post kung saan namin aabangan ang mga agila. Lahat ng pagod na ito para sa ating haring agila, the Philippine Eagle. Patuloy nating protektahan, pag-aaralan para lalong mag-survive siya. Kasama namin ang grupo ng isa sa senior biologist ng Philippine Eagle Foundation or PEF, si Ron. Sa bisa ng gratuitous permit mula sa DENR, pinapayagan ang PEF na magtag o maglagay ng GPS tracker sa katawan ng agila. Paraan nila ito para ma-monitor at mapag-aralan ang galaw at teritoryo ng mga agila. Kunti na lang. Oh no! Ron! May nainit! Kala ko, malayo pa. Finally! Kumusta naman kayo? Okay lang. Things are good? Ay, ganun. Dalawa sila. Sinasanay rin nila ang mga forest guard at LGU para maging katuwang nila sa monitoring at pag-aaral ng mga agila sa wild. Dito ginagawa yung observation. Dito tayo perpesto. Napakahalaga na makita natin ang lugar kung saan namumugad ang Philippine Eagles. Ang Philippine Eagles ay very loyal sa kanilang mga nesting sites. In fact, itong mga nest sites ay ancient or mga matatanda na mga nesting sites. Paulit-ulit itong ginagamit ng mga Philippine Eagles across generation. At kapag hindi mo sila naprotektahan, dyan din sila pwedeng barilin at hulihin ng mga tao. Ang Philippine Eagles kasi ay very dependent sa nesting site para ma-produce ang mga susunod na lahi ng Philippine Eagles. Hopefully malagyan ng GPS tracker ang bawat inakay na mabuo
para masubaybayan natin siya at maprotektahan natin. Pero magtagumpay kaya kami sa aming misyon? May narinig kami mga ibang ibon, yung tarik di Cornbill. Minsan itong mga ibon nito, mga warning nito allies. Nag-iingay sila pagka papalapit na yung Philippine Eagle. Maya-maya pa, ang aming naispatan, hindi na tariktik, hindi ang inaasam naming agila. Nasa ibaba na puno. Tapos, kita mo yung Doc, yung isang puno doon. Mula sa aming pwesto, hinala nila ito ang inang agila. Hanggang sa dahang-dahang itong humarap sa amin. Oh my gosh, we got it. Swerte tayo dahil first day pa lang natin. Naspatan natin yung Philippine Eagle, Ito yung nanay daw, Yun yung anak nandun. Hahatiran niya ng pagkain kung meron siyang nakuha. The big question is, ano yung prey niya? Kahit umaambon, steady lang siya. Ang ganda ng perch niya. Yung lapad ng likod. Cool. So majestic. Our Philippine Eagle. Sa Pilipinas, mayroong 200 pares ng Philippine Eagle na naitala sa Mindanao ayon sa pag-aaral noong 2023. Kaya nananatiling critically endangered ang Philippine Eagle. Dito sa Mount Candalaga, na-discover ang isang pamilya ng Philippine Eagles. It's a new record. For the first time, finally nakita natin yung pugad. Matagal ding panahon na nakikita ang mga lumilipad na agila, pero ngayon lang Abril ng 2025, finally nakita ang pugad at meron itong laman na isang inakay. Isa ito sa pinakabagong nest site na kanilang natuntun. Sana malure na natin sa trap yung anak at malagyan natin ng transmitter. Sa kabila ng nakakaalarmang banta sa pagkaubos ng mga agila, may poging agila na willing mag-donate ng kanyang similya para maparami ang kanilang lahi. May tuturing na celebrity nga itong si Vigo. Paano ba naman? Ang larawan niya ay makikita sa bagong 1,000 pesos ngayon. Pero ang kanyang one and only love, hindi isang agila, kundi ang caretaker na si Dominic. Maging successful kaya ang pagpaparami ni Vigo ng kanyang lahi? Abangan sa susunod na linggo. Abangan sa susunod na linggo. Sa isang maliit na isla, may 6 na inatake umano ng buwaya ngayong taon. Karamihan sa mga ito nangyari sa umaga. Pagka may lahat na, lubak na kasi buhaya yan. Pagtingin ko ganyan, parang kahoy lang, nabidlaan ako. Ligtas pa ba na maituturing ang mga bahay na nakatayo umano sa lumalawak na teritoryo ng mga buwaya? Ako si Doc Ferds Resio. Ako si Doc Nilson Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento
tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.